ninyo! Wag! 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 Dito! Bitawan niyo ako! Layas kayo dito! Piling mo lang! Layas! Layas kayo dito! Piling mo lang! Hindi na ako bata! Hindi dapat kinakikilam sa pag-iibigan namin ni Rosa Camila. Mali ang pag-iibigan yung dalawa! At sino may sabi? Ikaw? Oo! Ikaw! Na tinulpi naman yung best friend! Wala siyang ginagawa sa'yo pero patuloy pa rin pagbibinta mo sa ama niya sa patay sa magulang natin. Na napatunayan ng mali! Maghunos dili ka sa sinasabi mo. Carlos Valiente Jr., nakakahiya ka. Kayo ang dapat mahiya. Hukom pa man din kayo pero kayo po ipigil sa katotohanan. Na kami ni Rosa kami na nag-iibigan at di ko sino-sino na ipinipilit nyo sa akin. Bakit mo tinanggap ang engagement? Dahil pinilit nyo ako. Pinamukha nyo sa akin na isa lang akong apon dapat sumusunod sa nakakatanda sa akin. Kahit labag sa kalooban ko. Walang kasala mangyayari. Dahil si Rosa kami na... Bastos ka! Lola! Bukas na bukas din, iuwi ka namin sa San Dionisio, malayo sa gulong kinasangkutan mo. Baby, I'm so sorry. I'm sorry. Mga hayop. Para kami mga asong pinagtulangan palabas sa kwarto ni Carlito. Akala ko mabuti ang pamilyang yan. Yung pala may mga tinagong kagaguhan din yan. Kasi naman nagpupumilit pa kayong pumunta doon. Pwede naman yung makausap si Carlito paglabas. Yan, napahiya tuloy kayo. Dadalhin na nila sa San Dionisio si Carlito. Hindi na kami magkikita kahit kailan. Naku, kayong dalawa pa. Hindi kayo makakahanap ng paraan. Hindi ako naniniwala. Alam mo, kung may dala lang akong baril doon, baka nakipag-ubusan na rin ako ng lahi sa kanila. Sus! Emil, pwede ba? Huwag mo naman palakihin ang gulo. Magandang gabi po. Naku, alam mo ikaw, Tanting, darating ka. Lagi kang wrong timing. Nakangamusta lang po. Iwanan mo na naman ba ako, Rosa Camila? Sige po, sa susunod na lang po ulit. Magandang gabi po. Ayan. Umalis tuloy yung tao. Mabait pa naman. Wala namang masamang ginagawa. Alam mo, hindi ko na maintindihan yung bigla mong pagbabago mula nung nakidnap ka eh. Marami akong gustong itanong sa'yo na hindi mo masagot. Marami kang sikreto na hindi mo masabi sa akin. Kaya nagpakalayo-layo ako. Naiintindihan ko naman yung parte niyo, pero 3 buwan. Halos maloka ako nang kakahanap ko sa'yo. Isang beses nagtangka ako magpakamatay. Ni isang tawag wala akong natanggap mula sa'yo. Tapos babalik ka na lang ng ganito lang ang dahilan. Magulo pa isip ko noon eh. Minsan tinangka akong bumalik dito. Pero palagi may aberya eh. Tulad ng ano? Natatanda mo yung ate ko. Naginahasa ng tawa ng tatay niya. Hindi siya tunay na nabaliw o namatay eh. Tulad ng kinukwento namin sa'yo ni Kuya Val. Matapos mangyari yun, umalis siya ng San Dionisio. Wala na nakakaalam kung saan napunta. Matulog na tayo. Hindi pwedeng nagtataguan tayo ng sikreto. Kaya ako nagtagal noon. Nagpipilitan kasi kami ni ate na tumira na siya sa akin. Pero ayaw niya. Masaya na raw siya roon. Doon sa trabaho niya, bilang mamasang. Nasira na nga yung buhay niya talaga eh. Dahil doon sa nangyari sa kanya. Hindi lang yung nararamdaman ko, Nestor. Pwede pa bukas na lang. Matulog na tayo. Mahigit 3 buwan. Hindi umaandar buhay ko tapos uuwi ka na lang konting eksplanasyon na tulog. Patay ka na sa maraming tao!
Okay na rin ba ako sa'yo? Ano gusto mo? Ako naman ang umiwan sa'yo para makapag-isip ka. Huwag. Alam ko, mali yung ginawa ko pag-iwan sa'yo. I'm sorry. Pwede ba? Sa ibang araw na lang, sasabihin ko naman sa'yo lahat eh. Mauna ka na matulog. Marami pa akong gagawin. Hanggang kailan ba tayo titira rito, kay Amanda? Hindi ko alam. Gusto ko nang bilhin to sa kanya eh. Hindi naman kasi siya nagstay dito. Baka kay Mami. Nasaan yung wedding ring mo? But Senator, sabi po ng doctors ninyo, kailangan nyo po pong mag-undergo ng EKG at MRI para po makorelate yung findings at malaman kung ano talaga ang sakit ninyo. Nasabi na sa akin ang karamdaman ko. Bakit pa paulit-ulit sila? Para silang plakang sira. Senator, your doctors are insistent. Para lang po makasure, please, Senator. Katawan ko ito. Alam ko kung anong dapat o hindi dapat sa akin. Bakit ba lagi kayong nakikialam? Kasi po ganyan din po yung nangyari sa nanay ko eh. Ayaw niya rin po mag-undergo ng test and before we knew it, may cancer na po siya. Don't worry, Lane. I'll be all right. Magsasama pa tayo sa Malacanang. Come in. Ay, Oh, Lucinda, what brings you here? nandito na po si Nestor. Excuse me po. Excuse me. You're back. Daddy, yung hindi po namin nahinging bendisyon nyo nung kinasal kami, hingin po sana namin ngayon. Pasok na sa kwarto ko yung mga maleta. Guada, pakitawagan mo si Vice. Sabihin mo, pagkapananghali na ako papasok, ha? Sige ho. Doris, kausapin mo yung pare. Balita ko kasi, hindi na pwedeng i-reset yung araw ng kasal. Ihanda ang kotse ko. Phoebe, iha, magpahinga ka na, ha? Lumabas ka na naman kagabi, ano? Nagsasabi sa akin ng security mo. Babalik ka pa ba sa akin bilang chief of staff ko? Sigurado na ho yun. Sabi kay Doris, tawagin lang ang doktor ko. Thank you, Iha. Mami, magli-leave muna ako sa opisina for a few days. Pupunta ako na San Dionisio eh. Kakausapin ko si Carlito. Kukumbinsihin ko siya na huwag nang pakasalan si Phoebe. Nababaliw ka na ba? Kailangan ka pa makialam dun sa kasal ni Carlito. Mami, nagbago na yung laman ng testamento ni Daddy. Pag nawala na siya, kalahati nun mapunta kay Alicia. Pero mawawala lahat yun pag kinasala si Rosa, Camila at Carlito. Ay, naku, teka, kakausapin ko. Mami, teka, sandali. Umpo ka. Bakit ganun? Teka, Mami, sandali lang. Pag nalaman ni Daddy, alam mo kung anong laman ng testamento, tatanggalin niya si Attorney Asturias. O, paano kung matuloy ang kasal? Marami pa ibang paraan. Total, ako na naman ang presidente ng shipping lines. At sa mga lupain ni Daddy, 4 parts yung sa atin. 3 na lang kay Charina at 2 na lang kay Alicia. Wow, malaking pera pa rin ang mawawala sa atin, ano? Well, if worst comes to worst, iko-contest natin sa korte yan kung sakasakali dahil alam mo naman may sakit si Daddy ngayon, di ba?
Maraming salamat at hinarap mo naman ako ngayon. Marami lang talaga akong naging problema. Alam mo naman yun, di ba? Ikaw naman kasi, nilulunok ko na nga lahat ng pride ko eh. Kaya mahal na mahal kita. Alam mo kung iba lalaki yan, may ginawa na sigurong masama. Baka pwede natin pag-usapan yung tungkol sa relasyon natin. Kumakalas ka na ba? Pinatatawag mo pa talaga si Inspector Yabes? Opo, Mami. Tungkol po dun sa pagkidnap kay Carlito. Bakit? Nakuha na naman siya. Ganun na lang ba yun? Hindi naman kami muhihinto, Miss Montemayor. Dapat lang ho. Dapat malaman natin kung sino kumidnap kay Carlito. Hello! Paloma, hindi ba napag-usapan natin na hindi ka iinom sa problema mo? Bakit? Sino may sabing problema to? Masaya lang ako. So, you've heard. Yeah! Yung 5,000 natin na initial run ng copies natin, sold out lahat! Paloma, pre-ordered. Ganon? E di, good as sold. Lahat ng babasahin, may option ng reseller na isolito kapag hindi nabili. Hello! Nag-check na po ako sa lahat ng magazine stands. Wala na ni isang kopya ng magazine natin. So, ubos na. Ang ibig sabihin, we have to celebrate dahil successful ang first issue natin at like bumalik si Kuya Nestor. Ang ibig kong sabihin... Eh ako, anong dapat ko i-celebrate? Business partner ka namin. Diba? Well, well, well. You seem so excited and bubbly today, Attorney Mijares. Well, you know, I'm very happy with my job. Excellent. Matutuwa talaga niyan si Ernestina. Come in. Excuse me, Attorney Asturias and Quarry. Saan si Ate Ernestina? She left today for San Dionisio to meet the officials in our branches there. May kailangan ba mga papers? Well, it's just that I need more reports. Natanggap na kasi ng shipping manufacturer sa Denmark ang LOI natin. Oh, nasa akin lahat ng kailangan mong papers. Oh, is that so? Well, why don't you meet me in my office so we can talk? Okay. Akala ni Atty. Montemayor, makakahanap na naman siya ng butas kay Ernestina. Well, Panyero, give her hell, ha? I will. Great. Kita mo na, pinapagalitan mo si Rosa Camila dahil matigas ang ulo. Yung pala ikaw din matigas ang ulo mo at ayaw mo pumasok ng ospital. Kaya sara-sara, Alicia. Kung oras ko na, oras ko na. Lahat tayo may hangganan. Bakit ba tayo nag-uusap ng ganito? Preparasyon. Para kung ano man ang mangyari sa akin. Leandro, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kung magagamot ka pa, bakit di natin gawin ang lahat para gumaling ka? Hindi ka natin alam kung anong sakit mo eh. Gusto mo magpunta ka sa States para maging thorough ang check-up mo? Naisip ko na yan. Pero kabubukas pa lang ng sesyon ng Senado. Ni-fight senator ako pero 3 nang absent ko. Baka by year-end report. Nakakahiya. Ako na pinakabagong senador, ang pinakamaraming absent. Mas dadaming absent mo pag nagkasakit ka. Sige na, gusto mo samahan kita sa States? Aalis tayo at iiwanan natin si Rosa Camilang nag-iisa. Aba? Alam mo kung anong gagawin ng batang yan? Lahalanguin ang dagat papuntang San Dionisio para makita lang si Carlito Valiente. Pero hindi ba si Iluminada ang dapat nakasama ko? Oras na pinalam natin sa publiko ang karamdaman ko. Eh di ba nga tinatago natin to? Sinabi ko bang itatago natin? Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Oh, thank you, boss. 200 million, Alberto?
Tip of the iceberg lang yan, Mami. Alam mo, Alberto, hindi naman ako nagtatatangahan, pero lahat ba ng mga transaksyon mo ay illegal? Dito lang ako pwede, Mami. Kapag ako nagligal, lalabas ako. Ang alam ng mundo, patay na ako. Ang daddy mo may sakit. Hindi ko naman pinagdarasal, pero paano kung matuluyan siya? Sino tatay yung bagong lalaki ng Montemayor? Mami, hindi ba sinabi ko na sa'yo, hindi na ako pwede dyan. Si Ernestina na lang. Meron na akong sariling mundo. Tingnan mo. Hindi na pwede magtagpo ang mga mundo natin. Kailangan magtagpo, Alberto. Para sa unang pamilya. Okay, Mami. Ganito na lang. Kung gusto mo, papatayin ko na lang yung dalawang pamilya ni Daddy. Para wala ka ng problema. Gusto mo ba yun? Romina, hindi na tayo mga bata. Kaya kinakailangan alagaan natin ang ating mga puso. Lalo na ikaw, may sakit ka sa puso. Very alarming ang palpitation mo. I guess it's just the excitement dahil sa kasal ni Carlito. Romina Salgado, magkaklase tayo magmula ng elementarya dito sa San Dionisio. At alam kong bata ka pa, ay may sakit ka na sa puso. Parang may problema ka ngayon na hindi naman dyan sa pagtitibok ng puso mo. May problema ka nga ba? Si Carlito. Ang pagkakidnap niya? Lahat ng bagay tungkol sa kanya. Pagbigyan mo na siya, malaki na siya. Seryoso ako, Romina. Kasi sa edad mong yan, hindi ka pa inaatake sa puso. Masama yan. Pag inatake ka, maaring isa lang maging fatal na. Kahit isa lang? Kahit isa lang. Kung kaya, wag mo na masyadong iisipin yung kasal ni Carlitos na baka hindi matuloy. Kung hindi, ikaw ang matuluyan. Kaya mo, Doc, mag-iingat ako. Lalabas ka na naman. Makauwi ka kaya sa araw ng kasal natin? Sabihan mo lang yung lola mo kung matutuloy pa yung kasal natin. Marami tayong taong mapeperwiso. Phoebe, I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan kita at umibigaw ng ganito kay Rosa Camila. Sinampal mo na lang sana ako. Hindi, ako dapat na lang sana sinampal mo. Sorry. You bastard! Hayop ka talaga! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! You bastard! Sir, nandiyan po si Miss Ernestina Montemayor. Ikaw?